Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayoy wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya ng Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako, hindi ko tinanong kung tagasan siya at hindi niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa, maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata ako'y iyong tinuruan, hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinangaan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias sa pangkat ni Abias, at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran, ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng damba ng sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya, at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo,
Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak, at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito, sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa?" Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka't hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. "Ngayoy nilingap ako ng Panginoon," wika ni Elizabeth. "Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ngayon ay nasa Huwebes sa ikatlong linggo sa panahon ng Adbyento. Ang ating patuloy na paghihintay at paghahanda sa pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng pagsilang ng ating kaligtasan. No? Kamusta naman po ang mga nagsimbang umaga o yung ating Misa de Gallo, Misa de Aguinaldo, at kamusta po yung mga nagsisimbang gabi? Tayo po ba ay buhay na buhay at excited pa rin? Pinapaalala ko nga po, no, ito pong ating ginagawang ito, maging po, lalo na ang ating simbang gabi ay wag lang natin tignan bilang isang matanda at sikat na tradisyon ng mga Pilipino. Na tradisyon kaya taon-taon kailangan gawin, gustong gawin. Ito po ay debosyon, pananalangin. Kaya nga, yung ating pong paniniwala na pag nabuo natin ng 9 na araw, 9 na gabi ay matutupad ang wish natin, hindi natin ginagawang wishing well ang simbahan, no? Ika nga ngayong Pasko, it's not just about asking, di ba? Ang Christmas is about giving. Kaya tayo nagsisimbang gabi, hindi dahil naniningil tayo kay Lord ng mga, "Lord, ilang taon na ho, hindi nyo pa binibigay." Bago matapos ang taon na ito, let us have a grateful heart. Kaya tayo nagsisimba sapagkat may ibinibigay tayo sa Panginoon. May ibinibigay tayo sa Diyos kasama si Maria. Yan ang pasasalamat. Pasasalamat saan? Marahil meron pa tayong hindi nakukuha at hindi pa niya binibigay, but it doesn't mean na wala na tayong dapat ipagpasalamat. For sure, sa taon na ito, bilangin mo ulit ang mas maraming magagandang bagay, biyayang ibinigay at ginawa ang Diyos para sa iyo. Minsan, pare-pareho lang tayo ng hinihingi. Kalusugan, negosyo, kaginawaan, kapayapaan sa pamilya, pera, pare-pareho. Pero, sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang panahon, tinupad ng Diyos. Kaya sa ating ebanghelyo sa araw na ito, narinig natin, kahapon ang kwento ng mag-asawa, si Jose, si Maria, kung paano mula sa kanilang simpleng pangarap, simpleng plano. Ano plano nila? Magpakasal. Plano nila magkaroon ng sariling bahay, sariling pamilya, magkaanak. Pero binago ng Diyos ang planong ito. Mula sa isang magandang plano, binigyan ng Diyos ng mas malalim, dakilang kahulugan ang kanilang plano. Sila'y magiging magulang ng anak ng Diyos. At sa araw na ito, 2 naman pong matandang mag-asawa ang ginamit ng Panginoon upang turuan tayo. Si Elizabeth at si Zacarias. Sila'y matanda na.
Ganun pa man, nandun pa rin ang kanilang paghahangad na magkaroon ng anak. Kaya nang pumasok si Zacarias sa loob ng templo, nagpakita sa kanya ang anghel ng Diyos. Nagpakilalang si Gabriel at ibinalita sa kanya ang magiging pagdadalang tao ng kanyang asawang si Elizabeth. Ngunit tila hindi kagad makapaniwala si Zacarias. Baka sabihin ninyo, di ba Father, si Maria naman nung binalita ng anghel na magdadalang tao, nagtanong din siya, bakit kay Zacarias may halong hindi naman parusa? Binigyan siya ng panahon para maghintay. Siya hindi nakapagsalita. Sabi nga, sa kawalan ng kanyang pananampalataya, siguro sa kabilang banda mga kapatid, upang palakasin pa ang kanyang pananampalataya. Kaya may mga pagkakataon sa buhay natin, sasabihin natin, Lord, humihingi ako, nadagdagan pa yung utang ko. Lord, sabi ko, sana mabawasan na yung aaway, nadagdagan pa. Lord, ang sabi ko, sana maging malusog ako, ba't nagkasakit pa ako? Sabi ko, Lord, sana umasenso na ako, bakit parang nalulugi pa yung negosyo ko? Sandali lang, hindi pa nawawala, hindi pa nasisira. Kaya nga, lagi kong sinasabi rin sa mga pagninilay, kapag nagdadasal tayo at parang ang sagot ay no, N-O, hindi ibig sabihin lagi ng no ay now over. Your no from the Lord can also mean next opportunity. Kaya mga kapatid, ilang araw bago ang Pasko ng pagsilang ng Panginoon, bukod sa pagpapasalamat, ibigay ulit natin sa Kanya ang buong buhay natin. Kasama dito ang mga plano natin, ang mga hangarin natin. Minsan, hindi kagad mangyayari, hindi kagad darating sa kung paano mo gusto. In His own way, in His own time, God will give a yes to your prayer. Because sometimes, your disappointment is God's better, perfect appointment to you. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat po kami sa isa na namang pagkakataon na kami ay makaranas ng Adbyento. Panahon na ibinabalik mo sa amin ang kaalaman, ang katotohanan na si Kristo ang aming tunay na kaligtasan. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga pagkakataong pinanghinaan kami kagad ng loob na walang kami ng gana dahil tila hindi mo kami pinakinggan, dahil parang hindi mo ibinigay. Panginoon, bago naming ipagdiwang ang iyong pagsilang, hinihiling namin na muli sanang uminit, lumalim, mabuhay ang aming pagtitiwala sa iyong natatanging panahon, sa iyong natatanging paraan. Panginoon, ito ang aming regalo para sa iyong kapanganakan. Ang aming lubos, taos na pagtitiwala sa iyong panahon, sa iyong paraan. Amen.